Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Lily Princess Barbara. Ako ang magpapatuloy sa discerning. So, yung uulat ko ay tungkol sa kinds of law. So, may balik ko na. So, una is internal law, natural law, divine law, and human law. So, naniniwala si St. Aquinas sa pamamagitan ng apat na batas na ito ay nabibigyan daan tayo na magpasyak sa kung ano ang dapat natin gawin at hindi dapat. Dapat natin gawin yun kung yun ang mali o tama. So, and first is internal law. Maaari mo bang basahin Mr. Panyo? According to St. Thomas Aquinas, this is the law that exists because of the God's divine providence. It is what governs the nature of the entire universe. Internal law is the basis for all other kinds of laws. So, ang internal law, ito ay the words of internal law, o walang hanggan. So, ito yung batas na ito, permanent na talaga, o hindi na talaga ito matatanggal. Kahit ito ay inilipat mula sa simula ng mundo hanggang sa katapusan ng mundo. So, itong batas na ito, inilikha ng Diyos sa paglikha ng tao para sa kanyang direksyon at pangangalaga. So, ito rin ay batayan sa lahat ng batas. So, ang halimbawa nito ay ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit pa sa lahat. So, maaari ka bang magbigay ng halimbawa tungkol sa internal love, binibining Eliza? So, yung internal law, ang yung mga batas ito na ang santo hindi na kawala, ang yung pag-law. Yes. Next is natural law. So, it indicates a system of right or justice held to be common to all humans and derives from nature. Aquinas states that people participate in the internal law through the natural law. The basic formulation of the natural moral law is to good, avoid evil. So, ito ang batas na nakaukit sa ating puso. So, parang nature na natin alamin na ang mga dapat natin gawin. Like for halimbawa, example nito is, ayaw natin pumatay kasi nga ito ay mali nga ito at makasalanan. So, it is derived from the internal law as it is refers to humans, especially through revelation. So, ito ang batas ng Diyos. So, kabilang ito yung 10 Commandments. So, ito, yan, parang ano rin siya, parang same lang din siya sa so, parang kilala rin dito sa natural law. Yun nga yung itong mga dapat natin gawin. Yun. So, human law. Maaari mo bang basahin binibining ba? Human law. It is enacted and enforced in society. Promotion of virtue is necessary for the common good, and human laws are instruments in the promotion of virtue. Most people keep from crime in years. Okay, so yung human law. So ito ang batas na itong batas na ito ay ito yung batas natin. Ito yung batas na ginawa ng tao para sa kabubuti ng bansa. So ito yung mga halimbawa yung mga batas na Bawal pagpatay. maaari ka bang okay, miss? Ang human law ay ginawa ng isang tao ginawa ng presidente ay mga senators para ipagpatupad nila para maging maayos at maging maayos ang pangalakad dito sa bundok. Pero ang hawak din So, the foundation of the
theory is the idea that morality derives from the character of the universe and of its law. According to St. Thomas Aquinas, the internal law of divine reason is not knowable to humans. So, the law of nature is nothing else than the participation of the internal law and the rational nature. So, para sa yung number 15, ano ba ang natural law items? 15. Bam. Natural law? Kada lang. Kisi, ano ba para sa'yo ng natural law? From the word natural, kibaliyawan na Daniel siya na yung pagsabot ko na ba? Yakakuha na kay Diyos siya na no no need na wala na dito ano na mas kuya talaga. Nature, yan siya na no, kuha na kay siya no pa. Pumalito. Innate or image? Innate. Oh, innate. Baik lang po innate. Parang nature na sa atin na alamin yung mga dapat natin gawin. Kapalit nandiyan na talaga. So there are three ends of man. First is to preserve life, second to reproduce, and third is to belong in society. So for you, this Batawan, why we should preserve life? Why we should preserve life? Preserve body lang. Apahin mo madami. Nalili ako nito like pangalan. Three ends of human beings. One, to preserve life, to reproduce the development. Of course, we human beings are ganing build or create na i-preserve ang life. Of course, to preserve life, diba? Kasi we have life. And to reproduce. Diba, isa na yun sa kuan na multiply, go and be, you know, parami kayo, ganun. So, of course, diba, parang create, o parang binuo ni God ng isang tao to reproduce, diba? We have the ability to reproduce sa kung unsay makaya na to. Ayaw na palabi. Ganun. Okay, so three, to build a society. So, of course, we live in a kuan kaning naata sa kalimutan, diba? And kumbaga, mas nindot kung kaning makipag-socialize sa other person, di ba? Kaya kalain po ng life na kaning, kung sa pa, nga lonely ka, nga di ka makipag-socialize sa imuhang, kaning sa inyong lipunan, society, tama ba? Community, ang lipunan. Oo. So yun, of course, yun lang. So we human beings, sa human, of course, we need to preserve life, then we reproduce and kanang we owe o kanang we kaning sa tawag ni kaning nangandoy ta ba or sa ni tawag belong in society. Miss Kabatuan. So, tingnan po at maraming salamat.